no? Isa-cite ko lang yung isang, yung isang sinabi kasi ng opisyalis ng INC na wala pa naman daw napapatunayan, no? Wala pa daw napapatunayan na talagang nagkasala itong si Sara Duterte. Pero, kita-kita naman natin, di ba, sa Quadcom, doon sa hearing, na katulad nung pag-disperse ng pera, ng confidential fund, sino ang dapat mag-disperse ng pera? Yung BPSG ba ni Sara o yung SDO? Sino? Oh, malinaw. So doon pa lang, mali na ang ginawa ni Sara. Marami pang pagkakamali pero hindi ko na i-discuss dito kasi andito ang ating mga vloggers na magdi-discuss ng lahat ng yan. Mga kababayan, pakilala ko muna si Munting Tinig. Munting Tinig, magpakilala ka muna. Ayan. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Munting Tinig from Sultan Kudarat Province, from Mindanao. Isa po ako sa nakikisa bawat rally na ginagawa po natin dito sa Metro Manila. So, panahon na po upang iparinig natin yung ating mga Munting Tinig. Okay, para po malaman ng taong bayan na tayo po ay hindi takot na ipaalam na dapat ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sa panahon ngayon, ang pinag-usapan po natin ay impeachment. Marami pa po tayong maririnig ng mga magagandang mensahe na makapa-inspire at makapagpaalam ng ating damdamin laban sa Vice President na walang pakundangang niloloko ang taong bayan. Walang pakundangang tinatraidor ang Pilipinas dahil meron tayong Vice President na prutlay na at naglustay ng pera ng taong bayan na nabobo para sagutin kung paano winaldas at ginastos ang pondong ipinagkatiwala ng sambayanang Pilipino. So huwag tayong matakot, sabangan po natin Admin Rich and kay Colex yung mga magagandang mga mensahe na makapulutan natin ng aral na wag po tayong matakot despite of intimidation. So laban po tayo para ipahayag sa taong bayan, sa mga politiko na panahon na para pag-usapan ng impeachment dahil ito po ang nararapat. Ito po ang nararapat tindigan ng sambayanang Pilipino. Okay, anuman ang estado natin sa buhay. Mabuhay ang mga vloggers, ang organizers ng impeachment rally dahil tumindig tayo sa kamalaman. Sa mga media na nag-cover, maraming salamat dahil sa inyo marinig po ang boses ng sambayanang Pilipino laban sa walang kwenta at Ratangela na Vice President. Amen! Salamat sa tintinig! Sara Duterte! Impeach! Ako naman pakilala. Lahat ng vlogger kasi, wala kaming budget at t-shirt eh. Kaya ngayon lang na. Correct. Lahat ng vlogger, hingi na ng t-shirt kay Magnifico. Ito si Magnifico, yung ating campaign officer. Pasensya na, wala talagang budget, no? Bago natin ipakilala, ito, matapang ito. Kilala nyo na to. Ito, pag naging kapitbahay nyo, at ginawan mo na ang kalokohan, ano ka na. Lumipat ka na lang tirahan mo, no? Matindi to, no? Pinapapakilala po natin. Sabi nga nyo, wala siyang kulay eh. Para sa bayan. Aling Paring Ginlasan! Palapakan po natin. Pabili ko! Ali Marie! Hello! Aba, dalawa lang. Banatan mo si Sarah Kim! Ayan na si Aling Marie. Kailangan mo ng kaunti ha! Ayan na. Handa na ba kayo? Wala kang kakasan! Wala kang paglaban! Para sa bayan! Hindi na ako nagkakatumpik-tumpik! Ito si Aling Marie na walang tinitingnan kundi ang bansang Pilipinas at ang mahal ng mga kababayan! Ang laban ko ito ay para sa inyong lahat! Sapagkat
Duterte ang nakanda na umupo ng 2016 hanggang 2022. Pero bakit? Nagkaroon na naman ng isang Duterte ngayong 2022 at balak pang tumagal. Gusto niyo pa ba magtagal si Sara Duterte? Ano ang dapat gawin kay Sara Duterte ngayon? Bakit hinihilit si Sara Duterte? Ay sapagkat! Totoo yan! Sumobra ang pagnanakaw! Lahat na lang nilakaw! Ninakaw ang pera ng bayan! Ninakaw ang karapatan! Ninakaw ang diktibat! Ninakaw ang impormasyon ng bayan! Puro kahiyan! Puro pagmumura! Tama? Ako ay nagmumura! Nung panahon na matanda ang Duterte! Sapagkat iminulat ni Duterte ang pagmumura! Kung kaya't ako noon ay nagmura! Subalot nung nagbago na ang presidente! Naibalik ko na ang dating si Aling Marie! Na hindi na marunong magmura! At ngayon! Narinig ko! Si Sara Duterte! Nagbanta nagmura! Sapagkat napisto ang lahat ng katarantaduhan niya! Sara Duterte! Hinahamon kita! Katulayan mo ang mga aligasyon na hindi mo ginawa! Pero malabo kang humarap sapagkat ang pinaiiral nyo ay ang pagiging dugong Duterte! Dugong Gardugo! Dugong adik! Dugong barag! Dugong baliw! Lahat nasa iyo na! Kaya narito kami ngayon! Para i-impeach ka! I-impeach Sara Duterte! Duterte! Impeach! Maraming kasalanan si Sara Duterte sa atin! Hindi kailangan magtagal si Sara Duterte sa pagkakaupo sapagkat may mga kabataan tayo na naririyan. Sinasabi nga na ang kabataan kailangang mahalin, dulutan ng pagmamahal, dulutan ng magandang serbisyo, iwanan ng magandang legacy. Subalit ano ang legacy nakukuha kay Sara Duterte? Ayan. At nanakaw! Hinarang ka ng level! Hinarang ng pera! Itinagsak ang magandang reputasyon ng kabataan pagdating sa pag-aaral. Ibinaba ang kalidad ng ating edukasyon. Walang plata si Sara Duterte! Hindi na masisisin kung si Aling Marie araw-gabi lumalaban kay Duterte. Hindi maaawat sa payang Pilipino na ngayon ay kusigla. Salamat sa iyo, Sara Duterte, sapagkat ang taong bayan na dating natutulog ay nagising para ikaw ay labanan. Salamat sa pagkita ngayong araw. Hindi tayo nagsasawa na tulinsain ang lahat ng kabalihan ng mga umupo sa gobyerno. Tayo ay naririto. Muling pinagbuklod ng mga pagkakasala ni Sara Duterte. Pinaghiwa-hiwalay ng mga Duterte. Pinagwatak-watak ang mamamayang Pilipino.
BDS na mga walang hiya na na-influensyahan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataon nito, kung may mga BDS na lalaki, yayakapin ko! Ang mga BDS na lalaki sa atin, kailangan natin yakapin at dagdagan ang kanilang kalaban upang malaman nila ang katotohanan ng mga Duterte ay dapat nang mawala sa katungkulan. Salamat mga kapatid! Mahal ko po kayo! Bago po natin ituloy, yung pagsasalita po ng ating mga vlogger, meron po muna tayong guest na ating imbitahan dito sa stage at ipapakilala po siya ni QLEX para tatanungin po natin yan tungkol po dito sa kanilang na-file na impeachment. No, sa QLEX ikaw na. Oo, ibayin natin ang format. Nandyan yung ating mga kaibigang media. Meron tayo kasama dito. Tatanungin natin, ano na ba ang lagay ng impeachment complaint sa Kongreso? At ang makakasagot niyan, no less than yung mga nag-file ng impeachment. So pinapakilala natin, dumalo sa ating pagtitipon, si Acting Church Party List Representative Franz Castro. Ay magkakalit po tayo ng question na sa mga media. Pati mga vlogger, yung Sabi mga kamera. Sa magandang hapon sa ating lahat. Salamat po no, sa pag-imbita sa mga bayan dito sa pagtitipon ng pinangunahan ng Bunyog Party List. At syempre, nakita rin natin dito yung magdalo, no? At iba pang mga organisasyon, itong mga vloggers natin na narito na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve pa tayo na impeach Sara Duterte. Yes! Okay. Alam niyo po, more than a month na nag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging, magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi, no, na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay yung December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito, ay kapag ito po ay na-validate na, na-bet na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dali na kay Speaker, no, ng Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun. Ibinigay. Ang mga bayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang, yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yun lahat. Okay? Yung mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng para. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough
na number 2/16 para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman timing eh. Ang tingin ko ang isa sa mga faktor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente. Tuloy mo! Ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag pa tayo dito? Yes! Ang pagpapalagot ay walang panahon. Sila nga, gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Every day, nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So, walang panahon yan. Kaya ang pagpapalagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po itong impeachment na ito. At sana na lang po, sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga binoto, mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon? Siyempre! Opo. Kailangan po natin ng Managtagin! ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? Tama! At dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sect? Natakot ba tayo sa kulong-kulo ng 2 billion, 1.5 billion? Natakot ba tayo doon? Buyo sila! Dahil may boto lang yun, mas marami. Sila lang! Impeachment, tama ba? Okay. So, ito po mga pagkilos natin. Ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng misa. Yung mga tatlong nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19th Congress. Hanggang June, June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede ang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon, pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapagtinaan ng loob, huwag tayong nasisimula doon sa sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi mo napanagot si Sara Duterte, ay may involvement ang mga korap sa gobyerno. Tama ba? Tama! Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga korap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas ng voluntary hunger. Diba? Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga piningin. Kahirapan! Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? At walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sinilid. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin. No? Dapat ay singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte. Panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo. At syempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? Sama tayo! So yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Impeach Duterte!
maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List Congresswoman or Representative Arlen Rosas. Okay, ang sunod po na magsasalita si Attorney Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin. Meron po nakalaan ang question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone, siyempre kay Attorney Enzo. Ayan, maraming salamat. Actually, gusto ko lang muna kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congresswoman Castro. Ano gagawin? Natin ipakita dito yung kulay na pagkakaisa ng mamamayan. Ganito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ano? Pag-isapin niyo, blue. Nung elections, Lenny Robredo kami, katampin. Kasama rin natin dito ang Magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congresswoman Franz Castro, si Sir Eugene, ang second nominee ng Magdalo. Picture tayo muna dito, Sir Eugene. Tapos Mami Ping, yung nakapula sa Pro Marcos. Sino Yan. pwedeng tumayo dito? Ikaw na. Tapos si Arlene, Baka hindi magkasya. Ano ba? Baka magiba yan. Kakampings kami. Progresibong grupo naman si Congressman Franz Castro. Tapos Magdalo. Diba magandang tingnan? Team Unity! Ito sigaw natin. Sara Duterte. Sara Duterte! Sabay-sabay ha. 1, 2, 3! Sara Duterte! Isa pa! Sara Duterte! Okay, question na lang po. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, bigyan po ng pagkakataon yung mga vlogger or including the media na magtanong po. So, pagkakataon natin ito para malaman natin kung ano po yung development sa impeachment complaint, yung file po ng mga grupo na pinabibilangan nila Congressman or Congresswoman Castro. Okay lang. Sino po yung Magandang ano po hapon, Congressman. Tanong ko lang po, kasi di ba yung impeachment, ako palagay ko lang, kung sa Congress, gusto na tayo doon. Ang isang pinapangambahan po kasi ng marami is pag-reduce sa Senado. Dahil alam naman natin na may mga senador na pabor sa Duterte. Nakita naman natin ang mga pamilya, no? Wait lang. Correct niyo po ako kung tama o mali. Wala pa pong impeachment. Kasi nakapait pa lang. Pero meron lang sa si Robin. Ibablock na siya, ibablock. Wala na. Low na siya doon. So ang tanong po natin, gaano po ang porsyento na makukuha natin sa Senado? Kung ito pala, wala pa nga. Yung nagnulong na si Robin. Yes. Medyo parang sa number, no? Tinitignan natin sa natin. Tinitignan din natin yung mga undecided na mga senador. So, syempre, alam na natin yung pro, no? Yung mga pro Duterte. At saka yung para doon sa impeachment. Kaya lang, kung titignan po natin, kaya nga sinasabi natin na kung hindi posible sa kasalukuyang set up ng mga senador o ng Senate sa ngayon, yung ating impeachment ay hindi pa rin yan mamamatay. Yes, correct. Kasi ipapasa natin yan sa susunod na sa susunod na bagamat ito ay open question. Sa susunod na susunod na Senate set up, no? At hopefully, yung sa susunod na Senate set up, mas marami ang for impeachment. Kaya dapat tignan nyo, no? Tignan nyo yung mga kandidato natin sa pagka-senador na dapat ay naninindigan sa tama, di ba? Anti-corruption, naninindigan sa pananagutan. At syempre po, lumalaban po sa korupsyon. Titignan natin yon kung mamimili tayo sa mga kumakandidatong senador. So yun po yung pag-asa natin. Okay? So sa ngayon ay hindi pa natin po talaga natitiyak yung number natin sa Senado. Opo, salamat po. Ma'am, ano lang daw sa kaunang tanong.
kung may mga nauna ng senador na hindi pa for election na nagbigay na ng kanilang panig kung pabor sila o hindi, kaya ba yun kasuhan para mag-inhibit o ireklamo na mag-inhibit? Oh, Well, good point. yung po ay siyempre karapatan po ng mga senador. No? Kasi yung impeachment po, pag nasa kanila na po, sila na po yung magiging court or yung trial, impeachment court. Ngayon, nandun na rin sa mga senador, yung mga nagsasabi pa lang, hindi pa hinihiring, nagsasabi na siya ng kanilang posisyon. Well, kayo na po yung bahala doon, no? Kung gusto nyo ipanawagan na mag-inhibit, nasa atin na po yun pagdating doon sa Senado, no? Pagdating doon sa Senado. Kaya yun po, kaya talagang dapat nating piliin sa susunod na eleksyon kung sino po yung sa Senate o sa mga senador na dapat natin piliin. Mga kababayan, nagsalita po, people power. Kung ang legislator ay hindi impeach, maniwala sa magkalakaw, ang ibig sabihin, let the people impeach the law! Sino ba po gusto magtanong sa media po? Vlogger media. Itatanong ko lang kasi kahapon nakita ko sa Facebook. Umiyak talaga ako eh. Kasi nandun pa si Sarah eh. I am Sarah. Siya daw ang presidente. Ang kapal niya. Ako ang kapalit ni BBM. Ang kapal na mukha ni Siya Sarah. daw ang inassign ngayon. May judge eh. May nagganyan pa judge eh. Oo. Fake news po yan. Naalala yan, fake news. Pero yung nga, maniniwala. Hindi po tayo maniniwala doon. Media po, sino gusto magtanong? Brother. Sinatapiro. Sige po, media. Sir Benji daw. Si Sir Benji. Ang nahilang last two, si Sir Benji. No? Sige, Sir. Last two na lang po. EJ Morse po, bagong vlogger. Tanong ko lang po kay Congressman Castro. Talaga po ba ang presidente natin seryoso sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment? O ang ating presidente ay kumikilos palihim? Wala akong kailangan naman na gano'n. Sagot ko ni Castro yan. Okay, so Hindi pwede hindi ko kasi ako privy, no, doon sa mga pagpunta ng mga, di ba napalitaan natin, pumunta yung mga senador doon kay BBM. Pero hindi po natin alam kung ano po yung napag-usapan. Pero kasi dalawang beses niya na sinabi, no? Sinabi niya na ano ba yung una niya sinabi? Pagsasayang daw ng panahon ng impeachment. Insignificant naman yan si Sara Duterte. Diba? Pero inulit niya pa eh. Wala naman sinabi No? sa PBBM Parang na wala ano na eh. sa panahon ngayon. Kailangan asikasuhin yung mga mahalagang bagay. So, dapat asikasuhin nga. Pero ano ba yung nangyayari sa atin ngayon? Talagang talamak pa rin yung kahirapan, inflation, etc. So, ewan ko lang po sa inyo, ano po yung nararamdaman nyo doon sa mga statement na yon ni Presidente. Pero kami po, hindi po kami naapektuhan doon sa statement ni Presidente. Tuloy tayo, tama ba? So, kung yun ang sinasabi na ay reverse psychology, so, nasa kanya na po yun. At Parang sana po hindi spokesperson ni PBBM ba ako? Hindi, siyempre bilang loyalist. Yan. Pinagpunong po, Congressman Castro. Tatanong ko lang kasi nandun ka sa House of Representatives. Ano ba pong status ng sinasabing fourth impeachment complaint? Well, ang sinasabi po sa fourth impeachment complaint, meron daw pong 12 ng mga kongresista composing of minority and Yung plunder majority. case na yan. Sinabi ni Eh, ano pa Secretary yan? General na Proseso nagsabi pa sa yan. kanya, Pwedeng ito. na huwag munang hintayin Pwede. muna yung fourth impeachment Anong complaint. tanong mo? Pero sir, Kailan ikaw kailan? hanggang ngayon, Pwede, inihintay tanong pa, mo. inaantay pa, Yung ano. inaantay pa ni Sec Jen. Baka itong fourth impeachment complaint ito ay combination na ito. Ang pwedeng mangyari, combination na to ng tatlo, tapos mabuo na yung 103. So, kailangan nating abangan yun, kaya huwag tayong panghinaan ng loob doon sa ating isinusulong na impeachment. Yes. Since you belong to the minority, sabi mo meron mga
binubuo ng minority and majority